Hello guys! Welcome back again to my another video. Bibigyan ko kayo ng tips para hindi ma-scam sa mga online scamming, bogus, or kahit ano pa yan na mga panloloko sa social media. Katulad na lamang na pag may bibilin kayo through online, nag-gadget, clothing, o kahit ano pa yan ng mga bagay-bagay na bibilhin nyo sa online. Ito yung tips para hindi kayo ma-scam or maloko ng mga kawatan na yan. Okay? This is based on my experience lamang po. Base to sa aking napagdaanan and talaga namang natutunan ko to at gusto ko rin i-share sa inyo para hindi rin kayo maloko katulad ng nagawa sa akin. Kasi ba naman tatanga-tanga ako? And huwag na kayo gumaya sa aking tatanga-tanga. Charot! 5 tips lang naman ito and talaga namang pag ginawa nyo to, sigurado hindi kayo mai-scam or maloloko ng mga kawatan na yan. Okay? Number 1, always check on profile info ng taong pagbibilhan mo. Okay, for example, sa Facebook, social media, Instagram, o kahit saan pa yan, lagi mong i-check or titingnan yung info nung tao na kausap mo. Okay, huwag kang babase sa maraming friends, likes, followers, or anything. Kasi hindi natin sure kung yung taong na nakausap mo, siya ba talaga yon. Pwede kasing mangyari na yung account na nakausap mo is scammer pala. Why? Siyempre, babase ka na lang na malay mo, nahack pala yung account na yon, then hindi pala talaga yun yung may-ari ng account na yon, which is nahack nga. So, hindi siya yon. So, mangyayari, maloloko ka. Okay? Para naman malaman mo kung sino yun, ang gagawin mo sa number 2 ay tatawagan mo. Tatawagan mo yung kausap mo kung siya ba talaga yun. Through video call, hindi sa call, hindi sa voice message. Laging video call. Wag sa phone number. Okay? Video call kayo para makita nyo yung bawat isa. Para malaman mo at makasigurado ka na yung kausap mo ay siya ba talaga yon. Okay? Number 3, wag ka napapayag na GCash or pag pinag-down ka ng pera, wag kang papayag. Halimbawa, naging okay na kayo sa chat nyo, nagkasundo na kayo, tapos bigla kang hihinga ng down payment. O kahit sabi mo 30 pesos, 20 pesos, 40, 50 man lang yan, guys, wag na wag. Kung kesyo sasabihin na shipping fee, isasagot mo. Hindi. Pwede mong bayaran yung shipping fee pag dumating na sa'yo yung pinakang binibili mo o yung pinakang order mo. Kaya nga meron tayong COD at COP. Pag sinabing COD, cash on delivery, which is door-to-door, ide-deliver yan sa'yo ng delivery boy o delivery rider na yung in-order mo. Abutan mismo kayo ng pera. Para naman din malaman mo kung legit yung dinala sa'yo. Pwede nyo yun i-check, guys. Kahit COD pa yan, pwede nyo munang tingnan para kayo makasure na kung legit yung dumating sa inyo. O baka mamaya bato pala, di ba? Number 4, dun sa pagsesendan nyo ng pera, wag na wag ka magsesend ng GCash. Wag na wag. Paano naman po pag sa bank? Okay? Sa bank kasi, pwede mong malaman kung sino talaga yung pinagsendan mo. Pero kasi malabo yun. Kahit ano, wag na wag ka pa rin magsesend. Kaya nga tayo merong COD eh. 'Di ba? Mas nakaka-secure kasi tayo. Kalimitan ng mga umorder sa online ay ang ginagawa talaga nila ay COD or cash on delivery. Kasi para ma-secure sila na legit at darating yung order nila sa kanila. Syempre mag-aabutan sila ng pera, 'di ba? Pag sa GCash kasi hindi maayos or hindi maganda ang transaction sa GCash. Why? Pag sinabi sa'yo na kausap mo na pinagsesenda mo ng pera or sabihin sa'yo na isend mo dito sa number na to and ilalagay yung name. Tapos pag nagtaka ka, yung name na sinend sa'yo, tapos iba dun sa pangalan niya, dun sa kausap mo, dun pala magtaka ka na. Scam na yon. Pangloloko na yon o pangbubudol na yon o kahit ano na yung panloloko na yon. Mai-scam ka na talaga. So, wag na wag sa GCash kasi why? O sabihin natin na malay mo, pinsan nyo yun, kapatid, tita, tito, ninong, ninang, kahit ano ka mag-anak pa niya. Lagi yung tatandaan. Kaya nga may COD para makasecure kayo. Always choose COD. Okay? Hindi yung send GCash, send down payment. Diba? Wag na huwag kayo magsesend sa GCash kasi pwedeng pag sinend yung pera, kahit konti pa yan, 10, 20, 30, 40 pesos man lang, pera pa din yan. Hindi madaling kitain ng pera, okay? Since sa GCash na sinasabi ko, pwede kasing nag-cash out lang siya sa tindahan, cash out lang yan sa tropa, sa kaibigan na magkakakukuntsaba yung mga kawatan na yan eh. Yung mga lintik na kawatan na yan eh. Gumagawa yan sila ng way
Para makapanloko talaga ng tao yung mga scammer na yung mga lintik na scammer na yan. Hindi baga sila magtrabaho, magkayod para magkapera. Okay? Sa bank naman, hindi ko sure. Sa akin, para makasure ka na secure ka at hindi ka maloloko, hindi ka may scam ng kausap mo, mas okay pa rin na COD pa rin, abutan ng pera. Walang ganun down payment. Magtaka ka na, panloloko na yan. It's either na lang kung kakilala mo yung kausap mo. Pero, mag-video call pa rin kayo para makasure ka yung kausap mo, siya pa rin yun, di ba? And last yun, number 5, wag na wag ka agad magtitiwala sa taong kausap mo through online. Kahit hindi ka man bumili ng mga bagay-bagay, hindi ka pa rin dapat magtitiwala agad. Para iwas scam, okay? Walang masama kung mag-iingat sa mga ganyang bagay. Dapat lang naman talaga mag-iingat sa mga taong manloloko, di ba? Ay, hindi lang naman sa pera o sa mga true online scam na dapat nag-iingat tayong lahat. Nag-iingat kayong lahat. Kahit sa mga taong manluloko sa pag-ibig. Dapat, iniingatan pa rin natin yung mga sarili natin, di ba? Kahit yan sila, mga budol-budol din yung mga yan, di ba? Yung mga taong sa una lang magagaling. Hoy, na iba na usapan. Pero ito na nga guys, yun yung 5 tips para hindi ka maloko. True online. Sa scam, yung mga pang-scam na yan, okay? Yung mga sales talk na magagaling tapos scammer pala. Sundin nyo lang yung sinabi ko, yung 5 tips na binigay ko para sa inyo. Hindi kayo maloloko sa scam na yan. Okay? Yun lang naman guys. Yun lang naman. Hanggang doon lang naman yung video na yun. Alam naman natin, people nowadays, okay? Na tulad yan, nagbagyo. Alam mo na, may mga kawatan na walang money or something na para gumawa sila ng pera sa mga panloloko nila. Ayun, kaya mga scam sila, di ba? Mga hinayupak na mga kawatan na yan na hindi baga kayo magkayod. Mahirap ba magkayod? Ha? May mga butot ka, may paa naman kayo, di ba? Hindi kayo magkayod. Lumaban kayo ng patas doon sa mga taong nagpapakatotoo sa inyo. Mga manloloko kayo. Pero sa bagay, yung mga taong manloloko, number 1, hindi kayo aasenso sa buhay. Tandaan nyo yan. Hindi kayo aangat sa mga ginagawa nyong panloloko. Sa mga taong walang kamuwang-muwang sa inyo at yung mga totoo sa inyo. Tapos lolokohin nyo. Di ba? Magkayod kayo, kayod. Kayod lang ng kayod. Hindi nagkakayod. Ginagawa nyo sa mga panluloko. Igil nyo ako Guys, itong video na to is based on my experience, guys. Ayoko kayo matulad sa akin na tatanga-tanga. Ay, parang hindi nag-isip. So, yun lang guys. Hanggang dito na lang video na to and sana may natutunan kayo. At kung di sa mga taong sanay naman ma-scam at wala kayong pakialam sa video na to, okay lang, hindi ko na problema yun. Problema nyo na yun. Siguro mayaman kayo, kaya okay lang. Or talagang manhid na kayo sa mga ganyan, di ba? Sa mga tao, walang kamuwang-muwang, wala pa naman masyadong alam, ito yung video para sa inyo. Ito yung makakatulong para sa inyo, para sa ating lahat, para hindi tayo maloko ng mga scammer na yan, okay? Gawin yung 5 tips na binigay ko sa inyo talaga naman. Ewan ko lang kung magandaliiti ang mga scammer na yan. Kasi nga, hindi sila nakahut-hut o hindi sila nakakuha ng pera sa inyo. Hanggang dito na yung video na to. Kung hindi ka pa naka-follow sa aking Facebook page, mag-follow ka na kahit ganun kasama yung ugali ko. Char. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YT channel, mag-subscribe ka na, libre lang yun. Para mas mag-update ka sa mga susunod kong videos. Always keep safe and God bless everyone. Bye!